Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Common Excuses Not to Follow Christ for Discipleship. Ito po yung ikatlong araw na ng ating pag-aaral tungkol sa discipleship at dalangin ng aking puso na sa araw na ito, patuloy po kayong makinabang sa pamamagitan ng ating mga pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. Muli, samahan po ninyo ako sa talata na nagiging basihan ng ating pag-aaral. Again, sa Matthew chapter 4 verses 18 to 22, babasahin po natin muli ang ating mga talata. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y muli nating pagbubulayan. Again, ang ating title, Common Excuses Not to Follow Christ for Discipleship. Alam natin na everyone makes excuses. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Mula sa pagiging estudyante na nakakalimot sa kanyang mga homework, or ayaw gawin ang kanyang homework, or sa adult na iniiwasan yung mga responsibilidad. Alam niyo po ba na excuses are easy to make? Napakadaling umisip ng paraan para hindi gawin ang mga bagay na dapat nating gawin. But when it comes to following Christ, excuses become spiritual obstacle that reveal the true condition of the heart. Naniniwala po tayo doon sa katotohanan na ang totoong nakatagpo sa Panginoon at umibig sa Panginoon ay mamahalin talaga at susundin ang ating Panginoon. There will be a drastic change in the heart of that person. At kapag nangyari yon, iibigin talaga nating sundin ang kanyang mga utos. Hindi naman po tayo lingid sa sinabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandment. Amen? Now let us plunge into our lesson for today at tingnan natin ang mga common excuses ng mga tao on not to be part of Christ disciples. Ano yung mga dahilan? Una, bilisan po natin at medyo madami-dami ito eh. Number 1, I am too busy with work or career. Sa Matthew 4:18 hanggang 21, ang mga alagad na unang tinawag ng Panginoon, they were casting a net into the sea. Hindi sila mga tamad na tao. Sila po ay mga may ginagawa nung tinawag ng Panginoon. Tandaan na alam naman natin mga kapatid na ang ministeryo, ang pagpapastor o ang pagiging disipulo ng Panginoon, hindi lang po ito para sa mga walang magawa. Hindi lang po ito doon sa wala ng ibang option, kaya sige wala naman akong ginagawa, susunod ako. Hindi naman ako busy pwede ako dyan. Hindi po ganun. In fact, ang pagiging bahagi ng disipulo ng Panginoon ay ang pagiging masipag or busy sa kanyang mga ginagawa. If you are going to look at those men that Jesus called to be part of His
discipleship ministry, mga busy ang mga ito. Nilinaw nga dyan, they were in the boat. In fact, masunuring mga anak ito, they were with their father mending their nets. Ano po? Hindi sila mga tamad at hindi sila yung mga walang ginagawa sa buhay o patambay-tambay. Minsan nakakalungkot na, wala ka namang ginagawa, magpastor ka na lang. O kaya ikaw naman hindi na makakapag-aral. Wala tayong pampaaral pumasok ka na lang sa seminaryo, libre naman at ikay mag-aral ng theology. No? Kumbaga option for the non-options. No? Option ito para doon sa wala ng ibang option kundi ang magpastor. Pero mali po iyon sapagkat makikita natin ang Panginoon ay tumatawag noong mga taong hindi tamad. No po? Pero most of the time, ito ang katwiran naman. I am too busy with work or career, kaya I have no time para dyan sa mga discipleship na yan. Kaya ano ang ating makikita rito bilang insight? The men were actively engaged in their livelihood when Jesus called them. Today, maraming mga tao na ayaw sumunod sa Panginoon fully because they are preoccupied with their jobs, with their businesses, or with their ambitions. Ako po'y lungkot na lungkot sa mga idea na kaya lang maglilingkod sa Panginoon dahil retired na. Ano pang ibibigay mo sa Panginoon? Retired ka na nga. Nasaka na lang ako kapag ako hindi na nagtatrabaho. Mga kapatid, those are common excuses. At pinakawalang kwentang excuse ng tao. Saka na lang, busy pa ako ngayon Ito yung mga modern excuses. I will serve Christ after I retire or once I am stable in my career. Ngayon, tingnan natin, ano ba tugon ng mga alagad? Nung sila'y tinawag ng Panginoon, makikita natin, immediately they left their nets. There is no delay. The call of Christ takes priority over career. Kaya kung ikay sumusunod dahil may oras ka lang, tingnan natin kapag ikaw ay busy na sa iyong negosyo o busy na sa iyong trabaho, busy na sa iyong pag-aaral, tingnan ko kung makahanap ka pa ng oras para sa Panginoon. Katakot-takot na po ang nakahalubilo kong tao sa ministeryo. Napakarami ko na pong nakasama ng mga tao na masisipag, no? Pero masisipag lang kapag walang ginagawa. Masisipag lang sa gawain ng Panginoon kapag walang ginagawa sa personal nilang buhay. Marami na po ako namit ng mga tao na kapag natanggal sa trabaho, talagang buhos ang ulo sa paglilingkod. Pag hindi nakapag-aral, nag-i-involve sa mga ministries. Lahat ng ministry gusto sakop niya. Pero pag naging busy na, hindi mo na mahagilap. Hindi mo na kahit linggong magsimba, hindi na makasimba. Wala na silang oras. I am too busy with work or career. Pangalawa, I cannot leave my family or obligation right now. Sa verse 22, mababasa natin, they left the boat and their father. Ano pong makikita natin dito? Si James at si John left not just their work, but also their family expectations and attachments. Minsan, excuse ito not to follow Christ because of their obligations, because of their attachment, at kung ano-ano pa. Ano yung mga modern excuse sa panahon natin? No? Many today, delay discipleship out of misplaced loyalty to family, even to tradition or emotional ties. Kaya sa panahon natin, ano mga katwiran? Hindi ako maiintindihan ng aking mga magulang. Ano na mangyayari sa aking asawa? Sa aking mga anak? No, di ba family comes first? Those are the modern excuses. Hindi mabubuhay ng pagpapastor
ang aking pamilya. Pag nagpastor ako, gutom. Oh. Walang kayamanan. Walang magandang buhay ang magpastor. So, yun naman po talaga ang madalas na nagiging excuses. At yun ang realidad ng buhay. Kaya ayaw ang mga tao ay pumasok sa ministeryo. Pero ano sabi ng Panginoong Hesukristo? Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Matthew 10:37. Hindi po sinasabi ng Panginoon dito na kamuhian natin ang ating pamilya, ang ating mga magulang. Hindi naman. Pero dito, inilalagay lang ng Panginoon ang order of our love. Na pagdating sa pag-ibig natin, ang pangunahin dapat ay ang Diyos. Kaso napakaraming mga bulaang mga tao na nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero hindi pangunahin ang Diyos sa kanilang mga prioridad. Pagtawag ng ganito, pagtawag ng ganon, huli ka na, Lord. Kaya kayong mga nakikinig sa akin, makasasagot naman sa katanungang sino ba talaga ang una sa buhay natin. No? Yung mga hindi naman talaga aktibo sa gawain, madali nyo masasagot ito eh. Dahil hindi naman prioridad sa inyo ang Panginoon. And you are not expressing and saying that Jesus is the top priority of your life. But I am asking right now, those who are always in the church, those who are serving in the ministry of the church, sasabihin natin, mahal natin si Lord. Pero nagre-reflect ba ito sa uri ng pamumuhay na ginagawa natin? Sa lifestyle ba natin nakikita talagang una ang Panginoon? So the point is not to neglect family, but to place Christ above all loyalties. Pagtawag ba ng trabaho, iiwanan ng gawain para sa trabaho? Pagtawag ba ng pamilya, uunahin ang pamilya bago ang trabaho? Kayo naman, ang pamilya bago ang gawain ng Panginoon, kayo naman ang makasasagot niyan. And I have seen this also in many pastors' lives na talagang pagdating sa paglilingkod, marami ang nasa sakripisyo dahil sa pag-ibig sa Panginoon. At naniniwala po ako, gaya naman ng sinasabi sa Matthew 6:33, na if we seek the kingdom first and Christ's righteousness, lahat naman ng bagay ay idadagdag niya sa ating mga pangangailangan. Amen po ba mga kapatid? Pangatlong excuse, I want to follow but not yet. Ito yung delayed obedience. Ang sabi sa Matthew chapter 8 verse 21, another disciple said to him, Lord, let me go and bury my father. Let me go bury my father first. Anong makikita natin sa talata? The phrase, let me first, reveals a divided heart. Many people, instead of following Christ, they said, I will, but later. Susunod naman ako pero pwede ba? Mamaya na. Saka na lang. Ano po? Ang tawag doon ay procrastination. They procrastinate spiritual decisions assuming that they still have time. Nandun kasi yung idea na marami pa namang oras. Lord, pwede ba? Hayaan mo munang unahin ko yung karir ko. Lord, pwede ba? Hayaan mong unahin ko muna yung trabaho ko. Pag meron na akong ganito, pag may kotse na ako, Lord, mas madali kitang mapaglilingkuran. O kaya, Lord, pag retired na ako, marami na akong oras sa iyo. Hindi ako naniniwala doon. At lalong ang Diyos, hindi naniniwala sa iyo. Kung hindi mo maibigay ang oras at panahon mo sa panahong tinatawag ka na niya ngayon sa ministeryo, lalong hindi kapag hindi ka na busy. Dahil hahanap ka na naman ng ibang paraan para masunod ang gusto mo. Yan po ang totoo.
No? Sa Matthew 8:21, allow me, Lord, to let me first. And that is a revelation of a divided heart. Ano yung mga modern excuse sa panahon natin? Meron na yan. Let me get through school. Let me enjoy life a bit longer. I will follow Jesus seriously once I'm older. Saka na lang ika. No, usually, pag nag-iimbita kayo, attend ka naman ng church, saka na lang, kapatid. O kaya kapatid, merong pangangailangan ng ganito, ng ganyan sa ministeryo Baka pwede ka. Naku, pastor, saka na lang. Busy pa Hindi ba nila alam na ang tinatanggihan nila, hindi naman si pastor? Hindi ba nila naiintindihan na ang tinatanggihan nila ang tawag ng Panginoon? Ano ang sabi ni Jesus? Jesus said, Matthew 8:22, follow me and leave the dead to bury their own dead. Ano yung alibay? Let me first bury my father. Ang sagot ni Jesus, let the dead bury their own dead. Ano pong ibig sabihin? Following Jesus is always now, not later. Kaya kung naririnig mo ang panawagan ng ministeryo, hindi bukas yon. Hindi saka na yon. Hindi pag umukay na. Ngayon yon. At ang dapat tugon ay ang pagsunod. Amen? Another excuse na pang-apat ay yung I am not qualified or spiritual enough. Ito po, walang katapusang alibay ito. At itong excuse na ito, ang madalas ay ginagamit din ng mga tao para wag makapaglingkod. Pastor, hindi pa ako qualified. Ang tanong, paano ka mako-qualified? Pastor, hindi pa ako spiritually enough. Ang tanong, paano ka magiging spiritual? Ang pagiging qualified ay kapag tumugon ka na. At ang pagiging spiritually enough ay kapag naglilingkod ka na. Ito pong mga alagad na tinawag ng Panginoon, ano ba sila? Sila po'y mga mangingisda. Wala silang knowledge about spiritual matters, pero when they follow Christ, habang sumusunod sila, kinukwalify sila ng Panginoon at ginagawa silang spiritually abled. Amen? Tandaan, si Jesus tinawag niya yung mga fishermen, not scholars, not priests, or even Pharisees. Ang nakakalungkot, many people feel they are not good enough or ready to follow Jesus, so they never start. At ito nakakalungkot. Kaya yung pastor, siya lahat ang gumagawa Bakit? Wala namang sumusunod sa kanya. Gusto na lang silang kain ang kain, pero yung sila ang maging instrumento ng pagpapakain sa iba. Hindi na umuunlad yung kanilang mga spiritual na buhay. Bakit? Kasi hindi na nga lumago bilang mga baby. Hindi na mga naging matured. At minsan din, sa kakulangan din naman ito ng mga pastor, hindi naman ma-challenge yung kanyang mga miyembro na mag-step up for leadership at maging disipulo ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, ito ang mga modern excuses. I don't know the Bible well. I have too many flaws. Maybe after I fix my life. Ayan. Alam niyo ang sagot sa lahat ng yan, mga kapatid. Bilang mananampalataya, alam nyo na ang mga yan ay excuse lang. Ang katotohanan, ang sabi ng Panginoon, I will make you. Who will do the making? Who will do the equipping? Who will do the fixing? Yan po ang problema ng mga tao, yung desire na sila ang mag-fix ng kanilang mga sarili. Kung kaya nating i-fix talaga ang ating mga sarili, di sana walang masamang tao. Pero katulad din lang yan ng mga resolution
na ginagawa natin pag New Year. Magaling lang tayo sa unang 3 araw. Pagkatapos nun, balik uli tayo sa dati. Kaya nga dito, ang sabi ng Panginoon, it is I who will make you. Amen? Kaya yung mga pumasok sa ministeryo na sila ang nasusunod at hindi ang Panginoon, na hindi naman tinawag ng Panginoon, kita ninyo, puro propaganda lang. Kita nyo ang ministeryo, ang sermon at mensahe, puro kanilang, idea lang. Hindi talaga sa Panginoon. Kasi hindi naman si Jesus ang gumawa sa kanila, ang kanila lang mga sarili ang nagpresenta para sa gawaing iyon. You can easily know if a person is truly a disciple of the Lord or nag-volunteer lang sa gawain para siya ang masunod. He doesn't call the qualified. He qualifies the called. And in Philippians chapter 1 verse 6, makikita natin yung transforming work of Christ. The transforming work is His work. He who began a good work in you. Who do the works? It is Christ. And who began the good works? It is Christ. He is also faithful na sinimulan niya yan, siya din ang tatapos niyan. So, He qualified or He qualifies the call. Hindi niya tinatawag yung mga qualified. We have no qualification in us. No. But when we accept the call, then God will qualify us. Amen? Panlima, I am afraid of what I'll have to give up. Ito pa, common excuse. Naku, marami pa akong isasakripisyo. Pag sumunod ako kay Kristo, mawawala yung ganito, mawawala yung ganon. Naku, sayang. Nanghihinayang doon sa mga bagay na kanilang i-give up. Itong mga fisherman na ito, ang pangunahing importanteng tools na meron sila ay ang kanilang mga nets. Matthew 4:20 at 22, they left their nets, their boat, and their father. Lahat ng mahalaga para sa kanilang gawain, lahat ng importante sa kanilang buhay, isinacrifice nila para sa pagsunod sa Panginoon. Yung mga nanonood naman sa akin ngayon, mostly believers eh. Kaya nga kayo nagtsatsaga dito sa Tinig ng Pag-asa kasi Kristiyano na kayo. Yung mga non-believers, hindi sila tatagal ng 1 minute sa isang video na dadaan sa kanilang Facebook. You know, kayo naman, nag-i-scroll naman kayo ng Facebook on a regular basis eh. Pag nakakita kayo ng video na hindi interesting, scroll. Pag hindi masyadong maganda, scroll. Pag hindi nakakatawa, scroll. Pag hindi bastos, scroll. Ang nakakakuha lang naman ng attention nyo, yung gusto ninyo. So, ganun din naman, pag dumaan ang Tinig ng Pag-asa sa inyo at nakinig kayo, there is something interesting kaya kayo nagstay. So, naniniwala ako, if I have a 37 or 38 viewers right now, itong mga nanonood na ito, mananampalataya. And mostly, kayo po yung regular na nanonood sa Tinig ng Pag-asa. Pero tatanungin ko po kayo, kung matagal na kayong mananampalataya, believer na kayo ni Kristo, ang tawag sa inyo, disciple, ano ang naisakripisyo na ninyo para sa pagsunod sa Panginoon? Ito ang mabigat eh. Most of the time, kapag susunod tayo, naghahanap tayo ng kapalit sa isasakripisyo natin. At kapag ang tingin natin, hindi worth it yung magiging kapalit, we decided not to obey. Masakit, pero ito ang totoo. Tandaan, discipleship requires surrender. Many people hesitate to follow Christ because it might cost them 1. Pleasure, popularity, possessions, or comfort.
Alam niyo po, nung bago-bago lang ako sa social media, nagbuo ako ng aking YouTube channel, yung Ruel Camia TV. Ano po? At ang mga advice sa pagbuo ng YouTube channel para ikaw ay ma-monetize, huwag mong babanggitin ang mga bagay tungkol sa relihiyon, huwag mong babanggitin na ikay Christian, yung mga ganon. Bakit? Kasi offending yung mga subject na yan, walang magfa-follow sa'yo. Walang magsusubscribe sa'yo. Ako po'y pastor, paano ko mapaghihiwalay yung aking pagiging pastor at yung aking pagiging kusinero? Bakit? Bakit po? Kasi yung YouTube channel ko po na Ruel Camia TV, ano yon, pagluluto ang ginagawa ko doon. Paano ko maitatago na ako'y hindi pastor? Pero mga kapatid, dahil sa kagustuhan kong ma-monetize yung channel ko, sinubukan ko. Sinubukan kong huwag ipaalam na ako'y pastor. Kaya sa mga subscriber ko, ay hindi ako nagpapakilalang pastor ako. Good morning everyone, ang madalas kong bate. Ito po ang inyong lingkod. Ako po si Ruel mula po dito sa Canada. Magluluto po tayo ngayon. At alam nyo mga kapatid, nung unang mga buwan ng aking YouTube channel, naku, nag-viral agad yung isang video ko. Meron po akong isang ginawang video about kimchi, naku, naging million views. Alam nyo, mahirap gumawa ng million views sa YouTube. Hindi madali. Pagkatapos, para ma-monetize yung channel, kailangan ng subscribers ay 1,000. Noon ang aking subscriber, wala pang 300. So, pag viral po nung kimchi, nako, nakikita ko po araw-araw may nagsusubscribe sa akin. No? Daan-daan yung nagsusubscribe. In a matter of months, nakita ko po ang YouTube channel ko, 10,000 na subscribers. At alam niyo po yung kimchi, kung magkano kinita nung na-monetize na. Yung akin pong kimchi, kumita po yun ng mahigit $1,300. Sa peso yun, 50,000 mahigit na yun, o 80,000. Ang bilis kumita. Huwag mo lang sasabihin yung mga pastor ka, yung ganito, wala, hindi sila interesado ron. Ang problema, araw-araw kailangan ka magluto, mamalengke, maghanda, mag-prepare, mag-video, mag-edit. Alam niyo po, ang tinig ng pag-asa ang nasakripisyo. Kung meron man akong itinuturo, mga devotion na lang na, pareho na lang ng mga pastor na pasaway. Basta babasa lang ng isang talata, pagkatapos konting exposition, and that's it. Dahil naakay ako ng popularidad sa YouTube channel. Sumikat yung Ruel Camia TV kesa sa tinig ng pag-asa. Alam niyo po kung ilan ang subscribers ngayon ng Ruel Camia TV? 35,000. Kaya kung bubuhayin ko uli yun, madali ang pera. Kung bubuhayin ko uli ang Ruel Camia TV, tigilan ng tinig ng pag-asa, kung libo-libo lang na dolyar buwan-buwan, kaya kong kumita. Madali uling pa-viralin kung lalo na kung pagkain ang iyong ginagawa. Pero kung kayo pamilyar po sa Ruel Camia TV, kailan ang huling post ng video? Wala. Nagpo-post lang po ako doon ng mga patakbo-takbo yung aso ko para lang po huwag mamatay yung channel. Kasi once na hindi ka na nag-upload, pwede nang mamatay yung channel. Just to keep it alive, once in a while, nagbibideo lang ako ng kung ano-ano. At ngayon, kumikita pa rin yung Ruel Camia TV sa mga lumang video, pero minsan po, $100 sa loob ng 3 buwan. Ganun na lamang po ang kinikita. What about the TNP? Ang tinig ng pag-asa. When I decided to follow Christ and concentrate more on discipling people, on ministering to people on a daily basis, I concentrated on the TNP. Tanong, may kita ho ba ang TNP
Nada. Zero. Hindi po ito monetize. Ang subscriber po ng TNP, wala pa yatang 800. Hindi ko na po nasisilip yung Tinig ng Pag-asa YouTube channel. Walang kita, pero nandun po yung satisfaction of the heart, knowing na nakakasunod ako sa kalooban ng Panginoon. Many people hesitate to follow Christ because it might cost them pleasure, popularity, possessions, or comfort. Ito ang mga modern excuse. I don't want to stop partying yet. I will lose friends if I follow Christ. It is too hard to live that Christian life. Ang daming bawal. Minsan po, pag nag-iimbita ako, "Hoy, atin naman kayo sa church namin." "Pastor, matanong muna kita, ano ba bawal sa church nyo?" Yun ang unang itinatanong. Ano ba yung bawal? Bawal ba sa inyo dinuguan? Bawal ba sa inyo mag-sign of the cross? Bawal ba sa inyo yung ganito? Bawal ba yung ganyan? Ang madalas ko tuloy sagot sa amin wala namang bawal. Ang masama lang yung kasalanan. At pagdating sa ganun, wala, ano pang aasahan mo? They will say no. Saka na lang, Pastor, busy Ano sabi ng Panginoon? Matthew 16:25. Whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Amen? So, ayan. Another excuse, I am afraid of what I'll have to give up. Pang-anim na excuse, I am already religious or moral. Why go deeper? Narinig nyo na po ba yan? Ay nako, Kristiyano din naman ako. Wala naman akong ginagawang masama. Mabait naman ako. Hindi ko na kailangan yan. Mga Bible study na yan. Okay na ako dito. Some people are content with superficial faith, attending church, doing good, or being culturally Christian. Ang Pilipinas nga, sabi 80% naman Christians daw. But they avoid true discipleship, which requires surrender, mission, and transformation. Amen? Ano ang mga modern excuse? I am a good person. I am already go to church. I believe in God, that's enough. Narinig nyo na ba yan? Narinig na po ba natin ang mga excuse na yan? But Jesus calls us to more. Ano sabi ng Luke 9:23? If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Amen? Now, before concluding our lesson for today, let me bring you to another passage of the Bible. Tatapusin ko na po ang series na ito ngayong araw, pero bago ko tapusin ito, aalis muna tayo saglit sa Matthew 4:18-22 at pupunta tayo saglit sa isa pang talata sa Bible sa Luke chapter 9. By the way, ito yung summary, no? You can just screenshot that, no? So, samahan po ninyo ako sa isa pang talata sa Luke 9:57 hanggang 62. Ganito po ang ating mababasa. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. He said to another man, Follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, Let the dead bury their own dead. But you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord. But first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, No one who puts a hand on the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God.
Dito po sa mga talatang ito, ang tawag po sa kanila, mga would-be followers of Christ. Would-be kasi hindi naman sila nangyaring maging tagasunod. Ang kaibahan doon sa Matthew chapter 4, si Jesus ang nagtawag doon ng susunod sa kanya. Dito sa Luke chapter 9, yung mga tao dahil nakita marahil na sikat na si Jesus, marami na siyang followers, nagpresenta sila na susunod din kay Jesus. But before they follow Christ, nagbigay sila ng mga kondisyon. Narito ang kanilang mga kondisyon na naging excuse nila not to follow Christ. Excuse number 1, I will follow if it is comfortable. Mababasa natin yan sa Luke 9:57 to 58. As they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Marahil nakita ng Panginoon sa mga taong ito na kaya lang susunod ay dahil sa ginhawa. Kaya lang susunod dahil sa mga pribilehiyo ng pagiging disipulo. Like for instance, pinapakain sila ng Panginoon. May mga himalang masasaksihan at nakakagawa sila ng himala. Pero sinabi ng Panginoon sa taong ito, hindi mo ba alam na ang anak ng tao, wala ngang mahigaan ang kanyang ulo. Mabuti pa ang ibon may pugad. Mabuti pa ang asong gubat, merong lunggang tirahan. So bilang pagpapaliwanag sa talatang ito, the first man seems eager, but Jesus sees his heart. The man wants glory, not the cost. Jesus reminds him that discipleship includes discomfort, uncertainty, and sacrifice. Again, nagagalak ako sa mga tinanggap ang ministeryo ng pagpapastor, nasa ministeryo ng pagpapastor, kahit walang material na mga pakinabang. Opo, mahalaga naman po na ang mga tupa nakikita yung pangangailangan ng pastor. Pero wag nating kakalimutan mga pastor, na yung mga tupa, kung hindi naman napapakain ng tama, wala din silang ibibigay para kumain ka. Naniniwala naman tayo na yung pakinabang ng pastol ay nasa kanya ring mga tupa. Subalit, kung ang tupa'y malnourished, hindi rin naman makikinabang ang pastor. Pero wag nating kakalimutan na hindi tayo sumusunod sa Panginoon bilang mga lingkod at mga disipulo para sa mga material na pakinabang. Kaya ang sabi ng Panginoon, kasama ang discomfort, kasama ang uncertainty, kasama ang sacrifices and commitment sa pagsunod. Amen? And this is not the prosperity gospel na ipinapangalandakan ngayon ng napakaraming mga pastor ng Pentecostal. Na kapag sumunod ka kay Kristo, yayaman ka. Pag sumunod ka kay Kristo, magkakaroon ka ng magandang buhay, aasenso, karir mo, i-manifest mo lang. I-claim mo lang. At pag hindi nangyari, isa lang ibig sabihin, mahina faith mo. Diba? Yan po ang isa sa napakatinding pambubudol ng mga relihiyon ngayon. The call of Christ is a call to self-denial. This is the call to deny self. Amen? So another insight, true faith as the fruit of regeneration leads to self-denial. Amen? Yung tunay na pananampalataya na bunga ng pagiging born again, it will lead to self-denial. Ulitin ko, hindi lahat ng tao tama ang pananampalataya.
Ang meron lang tamang pananampalataya ay yung na-born again na. At hindi nauuna yung pananampalataya bago yung pagiging born again. You should be born again first to see the kingdom of God. At pag na-born again ka, you will see the kingdom, you will see Christ, the King of the kingdom, you will have faith in Him. Product yun ng being born again. At ang pagiging born again, sino may gawa? Walang iba, kundi ang Diyos, ang Santong Espiritu. Bubuhayin muna. No, anyway, eto na naman tayo. Lalawak na, hahaba na naman. Paulit-ulit lang tayo. Una, ang regeneration, being born again, bago ang faith and repentance. You must know the order. Huwag kayong magpaloko sa mga pastor na kung ano-ano mga pinagtututuro. Dapat alam mo. The flesh resists discomfort, but the Spirit leads us to trust Christ regardless of personal cost. Amen? So yan po ang excuse number 1 sa Luke chapter 9. What about the second? I will follow but let me handle family first. Hindi ho masama. Yung mga taong tamad, ayaw mag-provide sa pamilya, mga pabaya sa mga anak, sa asawa, walang kwentang tao yun. Ini-encourage ng Biblia ang tayo'y mag-provide sa ating pamilya. Sa Thessalonica, sinabi ni Pablo, huwag pakainin ang tamad. Kaya kung masipag ka sa gawain ng pagsisilbi at pagpaprovide sa pamilya mo, praise the Lord. Pero kapatid, huwag mong gawing excuse ito para hindi ka sumunod sa Panginoong Hesukristo. Sabi ng Luke 59-60, tuloy natin ang basa. To another he said, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. And Jesus said to him, leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God. Anong paliwanag nito mga kapatid? This seems like a reasonable request. Hayaan mo munang ilibing ko tatay ko. But most likely, sa kasaysayang ito, the father was not yet dead. The man wanted to wait perhaps months or years until it was more convenient. Kaparehas din ito nung iba na nagsasabing, susunod ako pag retired na ako. Pag wala na ako ibang obligasyon sa pamilya. Nakapangako ako babantayan ko sila. Ano ang sabi rito mga kapatid? Jesus is not denying family love. But Jesus here is insisting on first allegiance to the kingdom of God. Sabi nga ni John Calvin, nothing is more opposed to the spiritual calling of Christ than delay. Nothing is more opposed to the spiritual calling than delay. Kasi ito ang madalas nating alibay. Saka na lang. When God effectually calls, Romans 8:30, He calls us to immediate obedience. Amen? Christ must take priority over all. Panghuli, excuse number 3. I will follow, but let me say goodbye first. Mababasa natin yan sa verses 61 at 62 ng Luke chapter 9. Yet another said, I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home. Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Anong paliwanag nito? The final excuse sound polite kasi magpapaalam. Oo nga naman pinalaki ka ng mga magulang mo. Mag-goodbye ka man lang.
It may sound polite, even sentimental, but Jesus sees hesitation and divided loyalty to the heart of the person. Wala naman nakaalam ng ating motibo kundi ang ating Panginoon. Alam naman ng Panginoon kung sincero tayo sa mga bagay na sinusumpaan natin at sinasabi natin gagawin natin. Tandaan, following Jesus requires a fixed gaze, not a backward glance. Amen? So, half-hearted commitment disqualifies a person from true discipleship. Another insight, tandaan, sanctification is progressive but not optional. Tandaan natin mga kapatid, the Holy Spirit leads us forward, not backward or looking back. Kagaya ng asawa ni Lot, it reveals a heart still attached to the world. Amen? Now, bilang application, Jesus is not calling for a half followers or part-time Christians or seasonal obedience. Hindi niya po hinahanap yan. Ang hinahanap niya, tinatawag niya, He calls for full surrender, knowing that the grace to follow comes from Him. And let us not be like those in the parable who made excuses when invited to the feast. Amen? Ngayon, kung may Bible study ka, small group, ito ang ilang reflection questions na pwede mong gamitin kung pag-aaralan ninyo ang mga talatang ating pinag-aralan. Una, what excuse am I most tempted to use when it comes to following Jesus more fully? Pangalawa, how does comfort or fear of discomfort hinder my obedience to Christ? Pangatlo, are there relationships or responsibilities that I put before Christ's call in my life? Panghuli, how can I rely more on the grace of God to empower my discipleship? Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.